May isang babaeng Jewish-American na bumalik sa Los Angeles matapos ang 2 taong paninirahan sa Pilipinas. Sobra ang kanyang ipinagbago na kahit ang sarili niyang ina na sumundo sa kanya sa airport ay hindi siya nakilala. Ito ang kwento ng isang kahanga-hangang pagbabago ng isang dalaga mula sa isang respetadong pamilya ng mga abogado sa Beverly Hills. Siya na dating ikinulong ang sarili sa bahay ng mahigit 10 taon dahil lamang sa mga peklat ng tigyawat at matinding kakulangan sa tiwala sa sarili. Kung magtatapat ka ng pag-ibig na ganyan ang itsura mo, dapat manalamin ka muna. Ang masakit na salitang iyon ang nagtulak sa dalaga na halos tumigil na sa pag-aaral. Paano niya nalampasan ang lahat para magbago ng ganito? Ang kanyang mga magulang, na 2 taong mariing tumutol sa desisyon niyang pumunta sa Pilipinas, ay sa huli lumambot din sa kanyang taimtim na pakiusap at nangakong susuportahan siya ng buo. Ano ang nangyari sa kanya ilang linggo lamang matapos tumuntong sa kapuluan? Isang bagay na kahit siya mismo ay hindi inasahan. At sa huli, ang kanyang mga kaibigan sa Amerika pa ang kusang nagbigay sa kanya ng isang malaking sorpresa. Ano ang tuluyang nagpabago sa isipan ng mag-asawang mahigit 1 dekada nang nag-aalala para sa kanilang anak? Ating subaybayan ang kanyang nakakainspirang paglalakbay. Kumusta sa lahat? Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay maaaring mahirap paniwalaan. Ito ay kwento ng isang 29 anyos na babaeng Amerikana na ganap na nagbago bilang isang bagong tao sa Pilipinas. Ngayon, kapag binabalikan ko ang lahat, para itong isang eksena sa pelikula. Ako si Emily, isang tunay na A. Girl na isinilang at lumaki sa Beverly Hills. Sinumang nakakakilala sa Los Angeles ay tiyak na alam kung anong lugar ang Beverly Hills. Ito ay isang napakagarang residential area kung saan nagtitipon ang mga mansyon ng mga sikat na bituin. Doon ako lumaki. Ang tatay ko ay isang abogado, isang senior partner sa isang nangungunang law firm sa Hollywood, habang ang nanay ko naman ay isang curator para sa isang prestihiyosong art museum. Sa panlabas na anyo, ako ang nag-iisang anak sa isang pamilyang perpekto sa lahat ng aspeto. Sa sala namin, may nakasabit na orihinal na painting ni Andy Warhol, at ang paglipad papuntang New York para manood ng Broadway show tuwing weekend ay normal na bagay lamang. Ngunit ang buhay ko ay hindi kailanman naging kasingkinang nito. Mula pagkabata, nakipaglaban ako sa malalang acne. Sa edad na 13, nagsimulang mapuno ang mukha ko ng namumulang tigyawat at sa paglipas ng panahon, nag-iwan ito ng mga malalalim na peklat. Higit pa rito, mayroon akong chubby na pangangatawan na may taas lamang na 160 centimeters. Ang timbang ko ay palaging nasa 75 kilogram. Madalas sabihin ng nanay ko, Emily, lahat sa pamilya natin ay matikas at maganda. Dapat ganoon ka rin. Sa tuwing naririnig ko iyon, kumikirot ang puso ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, bakit ako naiiba sa lahat sa pamilya? Bakit ako lang ang ganito? Nung elementarya, medyo okay pa. Inosente pa ang mga bata noon. Basta masaya kayong maglaro, magkakaibigan na kayo. Wala silang pakialam sa itsura. Ngunit pagdating ng high school, nagbago ang lahat. Ang paaralan ko ay isang kilalang pribadong eskwelahan sa L.A. Ang mga estudyante roon ay pawang magaganda at makikisig para silang lumabas mula sa isang fashion magazine. Ako lang ang naiiba at hindi kabilang. Noong 8th grade, sa PE class, kailangan naming maglaro ng soccer at maghati sa mga team. Walang pumili sa akin. Naiwan ako hanggang sa huli, hanggang sa isang team ang napilitang kunin ako. Sakto noon, isang miyembro ng team ang nagsalita. Si Emily siguro, kapag nakakita ng bola, akala niya burger. Nagtawanan ang lahat. Ng araw na iyon, pag-uwi ko sa bahay, tumingin ako sa salamin at naramdaman kong totoo ang sinabi niya. Ang bilog kong mukha ay talagang parang isang hamburger. Noong gabing iyon, isinubsob ko ang mukha ko sa unan at umiyak ng matagal. Pagdating ng senior high, lalo pang lumala ang sitwasyon. Tuwing kasama ko ang mga kaibigan, palagi akong nasa isang sulok. Kapag may picture taking, palagi akong nagtatago sa pinakalikod. Tuwing lunch break, madalas akong mag-isang nagtatago sa library. Sa panahong iyon, noong ako ay 11 taong gulang,
Isang pangyayari ang nagpabago sa buhay ko magpakailanman. May isang lalaking estudyante na nagngangalang Brad. Siya ay 6'1", kulot ang buhok, at asul ang mga mata, isang tipikal na Amerikanong lalaki. Siya ang pinakasikat sa buong paaralan, presidente ng drama club, at isang mahusay na football player. May lihim akong pagtingin sa kanya ng mahigit 1 taon. Kapag dumadaan lang si Brad sa hallway, kumakabog na ang dibdib ko. Makita ko lang siyang ngumiti, masaya na ang buong araw ko. Mukha mang katawa-tawa. Pero para sa akin, iyon ay pag-ibig. Isang araw, sa udyok ng matalik kong kaibigan na si Jessica, Emily, alam na ng buong school na gusto mo si Brad. Subukan mo nang magtapat. Kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob ko para umamin sa kanya. Pagkatapos ng klase, hinintay ko si Brad sa likod ng eskwelahan. Sakto namang dumating si Brad, kasama ang kanyang mga kaibigan sina Mike, Ken, at Jake, kumpleto ang barkada. Nanginginig ang puso ko nang sabihin kong, Brad, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Agad na nagtawanan si Brad at ang kanyang mga kaibigan. Sabi ni Brad, Emily, ang tapang mo ah. Pero kung magtatapat ka ng pag-ibig na ganyan ang itsura mo, dapat manalamin ka muna. Pumalakpak si Mike at sumigaw. Panalo. Brad, panalo ka sa pustahan. Ha ha ha. Pala, nagpustahan sila kung kailan ako magtatapat. Pusta ni Ken. Sa loob ng 1 linggo. Sabi naman ni Brad, ngayong linggo mismo. Isa lang pala akong katatawanan. Isang paraan para sila magsaya. Itinaas ni Jake ang kanyang telepono at sinabing, naka-video. To lahat, dapat mapanood to ng buong school. Nang mga sandaling iyon, namutla ako. Nanlambot ang mga tuhod ko, hindi ako makatayo. Sinubukan kong sumigaw ng, tumigil kayo, pero walang boses na lumabas. Ang tanging nagawa ko ay tumakbo palayo, habang naiiwan sa likuran ko ang kanilang nakakapangilabot na mga tawa. Noong gabing iyon, pag-uwi ko at pagtingin sa salamin, nakita kong tama si Brad, ang mukha kong puno ng peklat ng tigyawat at ang mataba kong katawan. Talagang wala akong kahit anong dating. Kinabukasan, ayoko nang pumasok sa eskwelahan. Yung babaeng yun, nagtapat kay Brad, ang lakas ng loob. Alam mo ba kung anong sinabi ni Brad? Sa hallway, naririnig ko ang kanilang mga bulungan. May ilan pang ang direktang tinawag akong Emily Burger. 1 linggo pagkatapos, isang mas masahol na bagay ang nangyari. Ang video na kinuna ni Jake ay na-post sa group chat ng paaralan. Sa video, kitang-kita ang pagtatapat ko at ang pagtanggi ni Brad. Sa ilalim ng comment section, sunod-sunod ang mga mapanuksong mensahe. Ha ha ha, baliw talaga si Emily. Galing mo, Brad. Nang araw na iyon, nagtago ako sa banyo at umiyak ng mahigit 1 oras. Tumingin ako sa salamin at bumulong. Bakit ako? Bakit palaging ako? Pag-uwi sa bahay, sinabi ko sa nanay ko, Ma, gusto ko nang huminto sa pag-aaral. Nag-aalalang nagtanong ang nanay ko kung ano ang nangyari. Ikinuwento ko ang lahat tungkol kay Brad, sa pustahan, at sa video. Sabi ng tatay ko, hindi mo pwedeng takasan yan. Ganyan din ang mundo sa labas. Ngunit ang nanay ko, matapos makita ang kaawa-awa kong kalagayan, ay nagsabi. Sa huli, tumigil ako sa pag-aaral. Nag-aral ako kasama ang isang home-based tutor at naghanda para sa college entrance exams. Sa loob ng 1 taong iyon, halos hindi ako lumabas ng bahay. Takot akong harapin ang mga tao. Nakapasa ako sa kursong literature sa University of California, Los Angeles, UCLA. Ngunit nagpatuloy pa rin ang buhay ko sa pagtatago. Nanatili ako sa dorm, bihirang pumasok sa klase, at hindi nakikipagkaibigan kahit kanino. Buong araw, nanonood lang ako ng Netflix sa kwarto at nag-online shopping. Si Isabella, ang roommate ko, ay nag-aalalang nagtanong, Emily, anong nangyayari sa'yo? Tara, mag-party tayo. Pero palagi akong tumatanggi. Okay lang ako, gusto ko lang mapag-isa. Nag-aalala na rin ang mga magulang ko. Sabi ni Mama, Emily, parang pumayat ka.
Pero ang totoo, may mga araw na wala akong kinakain, nawalan ako ng gana, walang lasa ang anumang kainin ko. Ipinakilala ako ng mga magulang ko sa isang psychologist at dermatologist, pero lahat ay tinanggihan ko. Hindi ko kailangan ng gamot, gusto kong mabuhay ng ganito. Matapos ang halos 3 taon ng pamumuhay na parang anino, isang araw, habang nag-i-scroll sa YouTube, napadpad ako sa video ng isang Pilipinang beauty vlogger. Ang babae sa thumbnail ay may mga peklat ng tigyawat na katulad ng sa akin. Dahil sa kuryosidad, pinindot ko ito. Hindi ko naiintindihan ang Tagalog. Pero nang basahin ko ang English subtitles, nalaman kong ito ay kwento ng isang babaeng may malalang acne na gumaling sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili gamit ang mga natural na sangkap. Ngunit ang talagang gumulat sa akin ay ang sinabi ng vlogger. Lahat ng ginagawa ko ay hindi para maging maganda, kundi para maging malusog. Sa Amerika, wala pang nagsabi sa akin yan. Ang laging sinasabi ng mga tao ay, dapat magpaganda ka, dapat magpapayat ka, dapat tanggalin mo ang mga peklat mo. Noong gabing iyon, nagsimula akong magsaliksik tungkol sa Pilipinas, ang pagkain, kultura, at ang kanilang pilosopiya sa kagandahan. Tila mas pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kalusugan pisikal at mental kaysa sa panlabas na anyo. Lalo na ang kanilang kultura sa pagkain ang bumighani sa akin. Ang mga pagkaing may mga sariwang gulay, mga iba't ibang uri ng sabaw, lahat ay tila nilikha na may pilosopiyang mabuti para sa katawan. Masarap din ang pagkain sa Amerika, pero alam na alam kong hindi maganda para sa balat ko ang keso at mantikilya. Noon din, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Paano kung pumunta ako sa isang lugar na bago, kung saan walang nakakakilala sa akin para magsimula ulit? Ang Pilipinas ay agad na naging pag-asa ko. Nang sabihin ko sa mga magulang ko na gusto kong pumunta sa Pilipinas, biglang tumahimik ang sala. Ibinaba ni Papa ang diaryo at nagtanong, anong gagawin mo doon? Nag-aalala naman si Mama, hindi ka marunong magtagalog, paano ka mabubuhay doon? Ngunit iyon ang unang pagkakataon na nagsalita ako ng may buong determinasyon. Pa, Ma, kung magpapatuloy ako sa ganitong buhay, mamamatay ako. Gusto kong pumunta sa Pilipinas para magsimula ng bagong buhay. Nang marinig iyon, napaiyak si Mama. Sige, subukan natin. Tutulungan ka namin. Nag-isip din sandali si Papa at sinabing, kung iyan talaga ang gusto mo, susuportahan kita. Noong Mayo 2019, sa wakas ay sumakay ako ng eroplano papuntang Pilipinas. Ang pakiramdam noong bumaba ako sa Ninoy Aquino International Airport, tandang-tanda ko pa. Sa airport pa lang, ramdam ko na ang pagkakaiba. Hindi ako tinititigan ng mga tao. Sa Amerika, walang gustong tumingin ng diretso sa mukha ko. Pero sa Pilipinas, baka iba. Ganoon ang naramdaman ko. Ang una kong tinirhan ay isang high-end na apartment sa Bonifacio Global City, Taguig. Inupahan ako ng mga magulang ko ng isang kondo na may sukat na 50 square meters dahil gusto nilang nasa isang ligtas at malinis na lugar ako. Ang upa ay mahigit 40,000 bawat buwan. Pero sabi ng mga magulang ko, huwag kang mag-alala sa pera, gawin mo lang kung anong gusto mo. Ang buhay sa Pilipinas sa simula ay hindi madali. Ang Tagalog ay napakahirap. Kahit ang pagbili sa isang convenience store ay isang malaking hamon. Sinubukan kong sabihin, magkano po ito? Pero mali-mali ang bigkas ko. Ang mabait na matandang cashier ay gumamit ng calculator para ipakita sa akin ang presyo. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsimula sa pagkain. Sa Amerika, puro burger na puno ng keso o pizza ang kinakain ko. Pero sa Pilipinas, nagsimula akong kumain ng sinigang, lumpiang sariwa, at iba't ibang ulam. Ang unang pagkaing gumulat sa akin ay ang balut. Nag-order ako mula sa isang kalapit na kainan. Nang i-deliver ito, nakita ko ang itlog na may sisiw sa loob. Naisip ko, paano ko to kakainin? Ngunit nang higupin ko ang sabaw at tikman ang pula ng itlog, isang flavor explosion ang nangyari. Nagulat ako at hindi makapagsalita. Pero kakaiba. Gusto kong kumain ulit. Ang kakaibang lasa na iyon, ang tamang-tamang alat, lahat ay naghalo sa isang paraan na nakakaadik. Ang mga sabaw tulad ng sinigang ay isang bagong karanasan.
Noong una, naisip ko, ano to? Sabaw lang na malinaw. Ngunit nang tikman ko, naramdaman ko ang asim kilig at kakaibang aroma. Lalo na noong unang beses kong kumain ng sinigang na hipon, sobrang nagulat ako. Ang asim ng sampalok ay perpektong bumagay sa tamis ng hipon at sabaw. Para kang tumitikim ng kapanatagan. Ang mga gulay ay sariwa at masarap. Ang adobong kangkong ay napakabango sa bawang at malasa. Noong una, medyo nagulat ako sa anghang ng ilang pagkain sa Pilipinas. Pero habang tumatagal, masarap na sa pakiramdam. Sa Amerika, hindi ako nakakain ng gulay na ganito ka-diverse ang pagkaluto. Ngunit ang pinaka-shocking pa rin ay ang balut. Noong una, akala ko, ano ba tong itsura nito? Ngunit makalipas ang ilang araw, naadik na ako. Ang kakaibang lasa nito ay may pambihirang pang-akit. May mga pagkakataon pa na kailangan kong umorder ng isa pa. Lumipas ang halos isang buwan at tuluyan nang nagbago ang panlasa ko. Nagsimula kong maramdaman na masyadong nakakaumay ang pagkain sa Amerika. Sa tuwing kumakain ako ng pagkaing Pilipino, gumaan ang pakiramdam ko. Para matuto ng Tagalog, nag-enroll ako sa isang language center sa Makati. Dito, nakilala ko ang isang Pilipinang kaibigan na nagngangalang Bea. Nag-aaral siya ng English, kaya't iminungkahi niyang mag-language exchange kami. Ate Emily, tuturuan kita ng Tagalog, tapos turuan mo ako ng English game? Dahil kay Bea, naging mas madali ang pag-adjust ko sa buhay sa Maynila. Pagkatapos ng klase, madalas kaming pumunta sa coffee shop para magturuan. Nang tanungin ako ni Bea kung anong paborito kong pagkaing Pilipino, sinagot ko, balut. Noong una takot ako, pero ngayon, adik na ako. Sa tuwing sumasagot ako sa Tagalog, pumapalakpak si Bea. Sa mga pag-uusap namin ni Bea, nagsimula akong maging mas bukas tungkol sa problema ko sa balat. Bea, sa Pilipinas, paano inaalagaan ng mga tao ang balat nila? Iba ba sa Amerika? Nang itanong ko iyon, ikinuwento ni Bea. Ate Emily, ang gagaling ng mga derma clinic dito sa Pilipinas. Lalo na dyan sa BGC, may mga sikat na clinic. Isang buwan pagkatapos, nagpunta ako sa isang derma clinic malapit sa BGC na inirekomenda ni Bea. Pagkatapos magparehistro, at habang naghihintay, isang matandang babae ang tumabi sa akin at nagsabi, "Hello, Iha. Dayuhan ka ba? May problema ka sa balat?" Dagdag pa niya, "Ang doktora dito, hindi tulad ng iba. Hindi lang balat ang tinitingnan niya, kundi pati ang kalooban mo." Sa wakas, turn ko na. Ang doktora ay isang babaeng nasa 50s, na may mabait na itsura. Pagkakita pa lang sa mukha ko, ang unang sinabi niya ay, "Sigurado akong nahirapan ka na ng husto. Matagal mo na sigurong pinoproblema yung balat mo, no?" Halos maiyak ako sa sinabi niya. Sa Amerika, wala pang nagtanong muna sa nararamdaman ko. Tiningnan ng doktora ang mukha ko ng mabuti at sinabing, "Emily, bago natin gamutin ang balat mo, subukan muna nating ayusin ang pamumuhay mo." Dito, hindi lang kami tumitingin sa kung ano ang nasa labas. Ang inuuna namin ay ang pagsasaayos ng iyong loob at lifestyle. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa Amerika, walang nagsabi sa akin yan. Sabi lang nila, kailangan mo ng laser. Kailangan mong gumamit ng ganitong produkto. Ngunit ang Pilipinang doktora ay nagsalita tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti siya at ipinaliwanag. Matulog ng maaga, kumain ng masusustansyang pagkain, bawasan ang stress, at regular na mag-ehersisyo. Ang balat mo ay kusang gaganda, huwag mong piliting baguhin lang ang panlabas na anyo. Magsimula ka sa puso na gustong alagaan ang sarili. Paglabas ko ng klinika, pumasok ako sa banyo at umiyak ng matagal. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ng doktora. Hindi lang kami tumitingin sa kung ano ang nasa labas. Ang inuuna namin ay ang pagsasaayos ng iyong loob. Napahagulgol ako sa sinabi niya. Napagtanto kong matagal nang mali ang pag-iisip ko. Noong gabing iyon, tumingin ako sa salamin at nagdesisyon. Dadalhin ko ang pilosopiyang ito pabalik sa Amerika. Mula noon, nagsimula ang tunay na pagbabago. Araw-araw, natutulog ako ng 11 p.m. at gumigising ng 7 a.m.
Sa umaga, umiinom ako ng isang tasang salabat, ginger tea. Sa tanghalian, kumakain ako sa isang karinderya na maraming gulay. Sa gabi, kumakain ako ng light salad o lugaw. Ang salabat sa umaga ay parang milagro. Noong una, naisip ko, iinumin ko to sa umaga. Pero pagkatapos kong inumin, gumaan ang pakiramdam ng tiyan ko at nagsimula ang araw ko ng masigla. Nagsimula na rin akong mag-ehersisyo. Madalas akong pumunta sa BGC Greenway Park na hindi kalayuan sa kondo ko. Ang dahan-dahang paglalakad sa parke ay naging pang-araw-araw na gawain. Ang mga nakakatanda na nakikilala ko sa parke ay napakabait. Madalas nila akong batiin. Hello foreigner! Masarap ba ang pagkain sa Pilipinas? Minsan, binibigyan pa nila ako ng merienda. Ipinakilala rin sa akin ni Bea ang hilot, traditional massage, at suob herbal steam. Ate Emily, subukan mo magpasuob, ang sarap sa pakiramdam. Noong una, naisip ko, ano namang maganda sa pag-upo sa isang mainit na kwarto. Pero nang subukan ko, ibang-iba ang pakiramdam. Ang 20 minuto sa loob ng herbal steam room ay nagpapainit sa katawan at nagpapakalma sa isip. Nagbago rin ang paraan ko ng pag-aalaga sa balat. Sa Amerika, gumagamit ako ng napakaraming mamahaling produkto. Pero sa Pilipinas, naging simple ang skincare routine ko. Gumagamit ako ng cleansing oil, toner, serum, at moisturizer. 2 beses sa isang linggo. Naglalagay ako ng face mask na gawa sa pulot o papaya. Makalipas ang 3 buwan, nagsimulang lumabas ang mga pagbabago. Una, naging mas maliwanag ang balat ko, nabawasan ang mga tigyawat, at naramdaman kong pumayat ang mukha ko. Ang timbang ko ay bumaba mula 75 kilogram patungong 68 kilogram. Noong panahong iyon, nagsimula akong gumamit ng Instagram. Gumawa ako ng account na @Emily in Manila at sinimulan kong i-document ang araw-araw na buhay ko bilang isang diary. Noong una, para lang sa sarili ko. Kumain ng balut ngayon. Naglakad sa BGC Greenway. Ipinost ko ang mga simpleng kwentong ito sa English, pero mas maganda pa sa inaasahan ko ang naging tugon. Nag-comment ang mga kaibigan ko sa Amerika. Emily, iba na ang itsura mo. At nagsimulang mag-follow ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na ang mga taong may problema rin sa balat at self-confidence tulad ko. Malaki ang naitulong ng kanilang encouragement. May acne rin ako tulad mo. Kung susundin ko ang paraan ni Emily, magbabago kaya ako? Talaga bang maganda ang pagkaing Pilipino para sa balat? Gusto kong subukan. Amerikana rin ako. Nakaka-inspire ka. Sa pagbabasa ng mga komentong ito, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Nalaman kong maraming tao sa mundo ang nagdurusa rin tulad ko, at ang aking journey of change ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Makalipas ang 6 na buwan, ang account ko ay mayroon ng mahigit 200,000 followers. Maraming brand ang kumontak para sa sponsorship, ngunit maingat akong pumili. Tanging mga produktong personal kong ginamit at napatunayang epektibo ang aking ipinakilala, lalo na ang mga natural na produkto mula sa Pilipinas. 1 taon pagkatapos, sinimulan kong buuin ang sarili kong brand na tinawag kong Manila Bloom para ipakilala ang mga produktong Pilipino sa mga Amerikano. Nagsimula ako sa pamamagitan ng direktang pagbebenta sa isang online store sa Amerika at naging patok ito. Lalo na't personal kong ginamit ang mga produkto at ipinakita ang proseso ng aking pagbabago kaya't nagtiwala ang mga tao. Sa 2 taon, isang mas malaking pagbabago ang nangyari. Ang followers ko sa Instagram ay lumampas na sa 500,000. Habang lumalaki ang social media presence ko, kumikita na ako mula sa mga sponsorship at advertisement. Nagsimulang kumontak ang mga Filipino cosmetic brands para hilinging ipromote ko ang kanilang mga produkto at maraming media outlets sa Amerika ang humiling ng interview dahil sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa buong mundo. Naniniwala akong kailangan kong dalhin ang pilosopiyang natutunan ko sa Pilipinas sa mas maraming tao, lalo na sa mga kababayan ko. Ngunit kasabay nito, nagsimula akong makaramdam ng pananabik para sa Amerika, lalo na't gusto kong makita ang mga magulang ko. Kahit madalas kaming mag-video call, gusto kong makita nila mismo ang pagbabago ko. Nang sabihin ni Mama, Emily, ang ganda-ganda mo. Anak,
Umuwi ka naman at ibahagi mo sa akin ang sikreto mo. Nagpasya akong panahon na para bumalik sa Amerika at ibahagi ang mga natutunan ko. Ang 2 taon sa Pilipinas ay parang isang panaginip. Dito ako muling isinilang bilang isang bagong tao. At ngayon, gusto kong dalhin ang pagbabagong iyon pabalik sa Amerika. Gusto ko talagang malaman kung paano tatanggapin ng mga tao sa Amerika ang pagbabago ko at kung ano ang magiging reaksyon ng mga taong minsay na nakit sa akin. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbabalik ko sa Amerika. Umuwi ako sa aking bayan, dala ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng 2 taon sa Pilipinas. Ang puso ko ay puno ng excitement at kaunting kaba. Gusto ko talagang malaman kung ano ang mararamdaman ng mga taong minsay tumawa sa akin kapag nakita nila ang pagbabago ko. Sa Naya, habang naghahanda akong sumakay ng eroplano papuntang LA, hinatid ako ni Bea. Nangingilid ang kanyang luha habang sinasabi, "Ate Emily, pagbalik mo sa Amerika, huwag mong kalimutan ang sinigang at balut ha." Natouch ako at hindi makapagsalita. Ang Pilipinas ay hindi lang isang pansamantalang tirahan. Ito ang bansang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Pagkatapos ng 70 oras na biyahe, nakarating din ako sa LAX. Paglabas ko sa arrival area, nakita ko si Mama na naghihintay. Ngunit ang reaksyon niya ay ikinagulat ko. Tumingin siya sa akin at natigilan. "Emily, ikaw ba yan?" Tanong niya na may pag-aalinlangan. Ngumiti ako at sumagot, "Opo, Ma. Ako to." Agad na napaiyak si Mama. "Emily, totoo ba? Pasensya ka na. Anak, hindi kita nakilala. Kasi ang ganda-ganda mo." Nang marinig ko iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko, masaya pero may kaunting lungkot. Ang reaksyon ni Mama ang malinaw na nagpakita kung gaano kalaki ang ipinagbago ko. Sa kotse pa uwi, hindi maalis ni Mama ang tingin sa akin at sinabing, "Hindi ka pani-paniwala. Hindi ko akalaing magbabago ka ng ganito. Ang ganda ng balat mo, pumayat ka, at mukha kang mas may tiwala sa sarili." Ang pakiramdam pag-uwi sa bahay sa Beverly Hills ay kakaiba. Lahat ay pareho pa rin. Ako lang ang nagbago ng tuluyan. Ang kwarto ko ay ganoon pa rin, ngunit pagtingin ko sa salamin, para akong ibang tao. Si Papa, pag-uwi galing trabaho, ay sobrang nagulat din nang makita ako. "Anak ba natin to? Anong ginawa mo sa Pilipinas?" Tanong niya na hindi makapaniwala. Noong gabing iyon sa hapunan, ikinuwento ko ang mga karanasan ko sa Pilipinas tungkol sa pagkain, herbal medicine, hilot, suob, at pati na rin ang mga sinabi ng dermatologist. Nakikinig ang mga magulang ko nang may pagkamangha. "At totoo ba yung may 500,000 followers ka sa Instagram?" Tanong ni Papa. Sa totoo lang, hindi sila masyadong naniniwala na kaya kong kumita sa social media. Pero nang buksan ko ang account ko para sa kanila at ipaliwanag ang kita mula sa mga sponsorship at benta ng produkto, lubusan silang nakumbinsi. Ilang araw pagkatapos, dumating ang sandaling hinihintay ko. Si Jessica, ang matalik kong kaibigan noong high school, ay kumontak. "Emily, nakabalik ka na pala sa LA. Magkita tayo." Nag-usap kami sa isang coffee shop sa Rodeo Drive. Sinasadya kong magsuot ng simpleng estilo, tulad noong nasa Pilipinas ako. Isang simpleng blusa, maong, at light makeup. Pagpasok ko sa coffee shop, hindi ako nakilala ni Jessica. Kinailangan ko pang kumaway. Napanganga si Jessica. "Emily, ikaw ba talaga yan? Imposible. Mukha kang ibang tao." Ang reaksyon ni Jessica ay nakakatuwa. Mula sa pagkabigla, unti-unti itong naging inggit. "Ginawa mo lahat yan sa sarili mo? O nagpalipo ka?" Noon, ngumiti ako ng mahinahon at sinabing, "Ang natutunan ko sa Pilipinas ay magsimula sa puso na gustong alagaan ang sarili. Ang pagbabago ay nagmumula sa loob, hindi sa labas." Nagtanong si Jessica, "Anong ibig mong sabihin?" "Ganoon lang. Nagbago ka na ng ganyan." Ikinuwento ko ang karanasan ko sa Pilipinas, mula sa pagkain, ehersisyo, pagbabago ng lifestyle, at pati na rin ng mindset. Ngunit habang nag-uusap kami, biglang sinabi ni Jessica, "Ah, oo nga pala, Emily. Ipakikilala ko sa iyo ang kaibigan ko.
Tinawag niya ang isang tao. Pala, may kasama si Jessica ngayon. Miguel, halika rito. Si Emily to, yung high school friend ko na kinukwento ko. Si Miguel ay isang 29 anyos na Filipino-American na arkitekto, matangkad at gwapo ang tipo ni Jessica. Ipinakilala ako ni Jessica na may halong pagyayabang, ngunit ang reaksyon ni Miguel ay hindi tulad ng inaasahan niya. Hi Emily, galing ka pala sa Pilipinas. May kakaiba kang dating. Tila mas naging interesado si Miguel sa akin kaysa kay Jessica, kaya't medyo sumimangot ang kaibigan ko. Ako si Emily, sabi ko. Sinabi ni Miguel, galing ka sa Pilipinas? Ang special ng dating mo. Sumingit si Jessica. Kaibigan ko, yan, taga L. A. Talaga. Pagkatapos ng araw na iyon, natural na nagsimulang mag-usap kami ni Miguel. Noong una, bilang magkaibigan lang, pero sa tuwing magkikita kami, nagpapakita siya ng interes sa mga kwento ko at gustong matuto pa tungkol sa kulturang Pilipino. Ngayon, nasa getting to know stage kami. Si Jessica naman, paulit-ulit na lumalapit sa akin. Paano ka nagbago ng ganyan? Kung pupunta ako sa Pilipinas, magiging katulad mo kaya ako? Si Jessica, na dati binaliwala ako, ngayon ay naiinggit sa akin. Isang buwan pagkatapos, isang malaking event ang naganap, ang high school reunion. Noong una, ayokong pumunta, pero pinayuhan ako ni Mama. Pumunta ka, anak. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka na nagbago. Kaya't nagpasya akong pumunta. Ang reaksyon ng mga tao pagpasok ko sa party ay priceless. Walang nakakilala sa akin. Kahit si Brad ay tumingin sa akin at nagtanong, "Excuse me, are you a new teacher?" Brad, ako to. Si Emily. Nang sabihin ko iyon, ang itsura ni Brad ay hinding-hindi ko malilimutan. Sobrang nagulat siya at nagtanong ulit, "Emily, ikaw ba talaga yan?" Sa reunion noong gabing iyon, pinalibutan ako ng mga tao. "Emily, paano ka nag-iba ng ganyan? Anong ginawa mo sa Pilipinas? Share mo naman ang secret mo." Si Brad ay paikot-ikot sa akin, naghahanap ng pagkakataong makausap ako, pero wala na akong nararamdamang kilig para sa kanya. Sa halip, naramdaman ko, bakit ang babaw ng taong to? Doon ko napagtanto, hindi lang ang panlabas na anyo ko ang nagbago, kundi pati ang kaluluwa, pag-iisip, at mga pinahahalagahan ko. Ilang buwan pagkatapos, sa tulong ng mga magulang ko, nagbukas ako ng isang physical store na tinawag na Manila Bloom sa L.A. Si Papa ang nag-asikaso ng mga legal na papeles. Si Mama naman ang nag-advise sa interior design. Sabi nila, kung iyan ang gusto mong gawin, susuportahan ka namin. Tumulong din sila sa puhunan. Ito ay isang espasyo para ipakilala ang pilosopiya at mga produkto ng P-Beauty, Pinoy Beauty, na naranasan ko sa Pilipinas sa mga Amerikano. Maliit lang ang tindahan, pero doon ko personal na pinili ang mga Filipino cosmetics na may kasamang maliit na sulok kung saan matitikman ng mga tao ang pagkain at herbal products ng Pilipinas. Mula sa unang araw ng grand opening, dinumog ito ng mga customer. Hindi lang mga followers ko sa Instagram, kundi pati na rin ang American media ay naging interesado. Isang artikulo sa isang magazine ang may headline na "The Beauty Secret a Beverly Hills Girl Discovered in the Philippines." Sinubaybayan ni Mama ang paglago ko ng may walang katumbas na pagmamalaki. Lalo na ang sinabi niya noong opening day na tumatak sa isip ko, "Emily, hindi ko akalaing magagawa mo to." Noong araw sa airport na hindi kita nakilala, iyon ang pinakamasayang pagkakamali sa buhay ko. Naimpluwensyahan ko rin si Mama. Nagsimula siyang kumain ng pagkaing Pilipino at matuto ng Filipino way of skincare. Si Papa naman ay naging paborito ang sinigang. Ang linamnam ng sabaw na to, talagang healthy ang pagkain ng mga Pinoy, puri niya. Ngayon, ang tindahan ko ay naging isang kilalang P-beauty spot sa LA. Araw-araw, may mga Amerikanang bumibisita para matutunan ang beauty philosophy ng Pilipinas at pakinggan ang kwento ko. Kamakailan lang, isang kilalang magazine sa Amerika ang kumontak para sa isang interview. Sa huli ng panayam, tinanong ng reporter, "Ano ang kahulugan ng Pilipinas para sa iyo?"
Sumagot ako ng buong puso. Ang Pilipinas ang bansang nagbago ng salamin para sa akin. Mula sa isang salamin na nagpapakita lang ng mga kapintasan, naging salamin ito na tumulong sa aking makita ang sarili kong halaga. Pagkatapos ng interview, umuwi ako at nagtsaa kasama si Mama. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at sinabing, Emily, ang mga peklat ay hindi para itago, kundi para tulungan tayong mamukadkad. Di ba, anak? Napatunayan mo yan. Ngayon, tunay na masaya ako. Maganda ang takbo ng relasyon namin ni Miguel. Maayos ang negosyo. At higit sa lahat, natutunan ko nang mahalin ang sarili ko. Ang aral na natutunan ko mula sa Pilipinas, ang pusong gustong alagaan ang sarili ang tuluyang nagpabago sa buhay ko. Minsan, kapag nakakasalubong ko si Brad o ang mga dati kong kaibigan, kakaiba ang pakiramdam. Sila ay ganoon pa rin. Ako lang ang naging isang bagong tao. Sa tuwing nangyayari iyon, napagtatanto ko kung gaano kahalaga ang panahong ginugol ko sa Pilipinas. Hanggang ngayon, kumakain pa rin ako ng pagkaing Pilipino, umiinom ng tsaa at herbal drinks, at nagpapasuob, at ang pinakamahalaga, sa tuwing tumitingin ako sa salamin, sinasabi ko sa sarili ko, magaling ang ginawa mo ngayon. Bukas, maging malusog ka ulit. Nang maging stable na ang tindahan, maraming makabuluhang kwento ang nangyari. May isang customer na hinding-hindi ko malilimutan. Ang pangalan niya ay Mary, isang 30 anyos na babae na may malalang acne rin tulad ko. Pumunta siya sa tindahan at nagtanong, sa pagkain lang ba ng pagkaing Pilipino? Gaganda na talaga ang balat? Ikinuwento ko sa kanya ng detalyado ang karanasan ko, ang kapangyarihan ng mga halamang gamot, at ang kahalagahan ng hilot at suob. Nakikinig siya ng mabuti at sinabing, gusto ko ring subukan. Isang buwan pagkatapos, bumalik si Mary sa tindahan at namangha ako. Malaki ang iginanda ng kanyang balat. Dahil sa'yo, Emily, nagbago ang buhay ko, sabi niya habang umiiyak. Noon, muli kong napagtanto ang kahulugan ng ginagawa ko. Sa gitna ng mga kwentong iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Sophie, isa sa mga nambubuli sa akin noong high school, ay pumunta sa tindahan. Noong una, hindi niya ako nakilala, pero nang ipakilala ko ang sarili ko, sobrang nagulat siya. Emily, ikaw ba talaga yan? Imposible. Ibang-iba ka na. Tiningnan ni Sophie ang paligid ng tindahan ko at sinabing, ang galing mo nakapagpatayo ka ng ganito. Ibang-iba ang tono niya kumpara sa dati. Sa halip, may bahid ng inggit sa kanyang mukha. Emily, may problema rin ako sa balat. Pwede ba akong maging katulad mo? Ngumiti ako at sumagot, oo naman, kahit sino pwede. Ang pinakamahalaga ay ang pusong marunong magmahal sa sarili. Pagkatapos noon, naging regular na customer si Sophie sa tindahan at unti-unti ring nagbago. Ang relasyon namin ni Miguel ay lalo pang lumalim. Palagi niyang sinusuportahan ang trabaho ko. Emily, napakaganda ng ginagawa mo. Nagbibigay ka ng pag-asa sa maraming tao. Palagi niyang sinasabi. Isang gabi, habang naglalakad kami sa Santa Monica Beach, sinabi ni Miguel, Emily, sa tuwing tinitingnan kita, marami akong natututunan. Hindi ka panipaniwalang kayang magbago ng isang tao ng ganito. Ako rin, hindi ko akalaing magiging ganito ako. Marami akong natutunan sa Pilipinas. Kung ganoon, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Kasama ka. Nang marinig ko iyon, sobrang saya ko. Isang araw, gusto kong dalhin si Miguel pabalik sa Pilipinas para bisitahin ang mga lugar na minsan kong tinirhan. Sa unang anibersaryo ng pagbubukas ng tindahan, isang espesyal na bisita ang dumating. Si Brad. Nag-alinlangan siyang pumasok sa una, pero tumuloy din. Emily, ang galing mo. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo to, sabi ni Brad habang tinitingnan ang mga produkto. May produkto ba dito para sa mga lalaki? Ngumiti ako at inirekomenda ang isang produkto para sa kanya. Habang nagbabayad, nag-aalangan siyang humingi ng tawad. Sorry Emily, ang bata ko pa noon. Naramdaman ko ang kakaibang gaan sa loob. Alam kong ang peklat ng nakaraan ay wala ng epekto sa akin. Sa totoo lang, iniisip kong dahil sa pangyayaring iyon,
kaya't narating ko kung nasaan ako ngayon. Ang aral na natutunan ko mula sa Pilipinas na ang mga peklat ay hindi para itago, kundi para tulungan tayong mamukadkad, ay naging motto ko sa buhay. Sana ang kwento ko ay makatulong sa iba. Gusto kong malaman ng lahat na kahit sino ay pwedeng magbago at mahanap ang sariling kagandahan tulad ng natutunan ko mula sa Pilipinas. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Dito na nagtatapos ang kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-follow at mag-like. Maraming salamat sa inyong oras sa pakikinig. Sana ay magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang mas malalim na kwento.